Million fans around the world, get ready to rumble! So kung nanonood kayo na tong podcast na to, no? Toxic tong podcast na to. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Hello, man. Kilala mo You don't do that to me. Dahil ako, binibigyan ko kayo ng pagkakataon sa buhay. Actually, no, isang araw ko lang din nalaman yung chismis na yun. Oh, yun. Hindi na kaya yung mga yan. One word na lang. One word. Pipino. Ayun, welcome guys sa ang paborito nating podcast. And wala tayong guest for today, no? Okay, just me and ang poging-pogi ang best. Offlaner ka ba sa sa ML? Ano bang position mo sa ML? Fighter ako sa ML. Pati sa Dota, fighter din ako, tank. Parang yun, offlaner, tama ba? Offlane. Yeah. So, ang gwapong-gwapong offlaner ng Cavite. Yan, di ba? Pasok na pasok. So, anyway guys, no, again, wala tayong guest. Kaming dalawa lang ni Louie for this episode. Basically, before natin simulan ng lahat, ano muna tayo? Anong nangyari today? Before pala yan, pucha, nakalimutan ko pala. The thing is, kung medyo lutang ako ngayong episode, okay, kasi kakauwi ko lang galing shift. Okay? Galing shift. Syempre, kailangan mo natin magtrabaho. And, yun nga, simulan na natin. Louie, anong nangyari today, March 7? Any significant stuff na nangyari? On this day, March 7, kinapirma sa Philippines ang unang kaso ng local transmission ng COVID-19 sa bansa. Ayun. Binasa mo ba yun o kabisado mo talaga yan? Isado ko yun, alam ko yun. Kabisado, oo. Walang eye contact sa monitor yun. So, yun nga. Anyway. Yun nga, no? First, tama ba? First victim or parang first patient ng COVID-19 sa Pilipinas, tama? Yes. Unang kaso. Grabe, no? So, I believe during that time, March 7, nung nagkaroon ng, nagkaroon na ng ugong-ugong na may, nagkaroon na nakapasok na raw yung COVID. And yun nga, March 7, nagkaroon, confirm, may isang, may isang pasyente or isang carrier na, confirmed carrier ng COVID-19. And going back, naalala ko na, wala pang lockdown during that time, even though may confirmed case na ng COVID-19. I believe March 14, alala ko yan kasi dapat mapopromote ako niyan sa dati kong company. Kaso po siya, nagkaroon ng lockdown. So, hindi natuloy. Kasi kulong muna kayo. So basically, naka-float ba ang tao doon? So anyway, hindi rin naman fault ng company. So fair lang. Malas lang talaga, no? So yun. March 14. Ikaw, Louie, meron bang nangyari nung kasagsagan ng COVID na naaalala mo, yung pinaka-tumatak sa'yo? Sa akin, bago kasi mag-COVID, graduating na sana ako nun ng grade 10. Nag-lockdown. Hindi na rin natuloy. Okay. Graduation namin. Ayun na nga. Sayang din. Pati rin pala, at least hindi ko dati naisip yun na may mga graduating din pala na estudyante pala, na hindi kagad naka-graduate or naka-finish ng kanilang studies dahil sa COVID. So, perwisyo rin talaga yung na yan, COVID na yan, obviously. So, yun, COVID-19, March. 2020 ba yan? I believe 2020 yan 2020. March 7, 2020. Oh, yun. So, yun. Actually,
hindi ko lang kung paano kayo sisingit o paano kayo sisegue. So, diretsohin na natin. Anong first topic natin ngayon, Louis, sa episode na to? UFC 326. 326. Bukas. 10 a.m. Philippine time. Headliner niyan ay si Max Holloway tsaka si Charles Oliveira. Obviously, sure ball na magiging maganda at exciting tong laban na to. And sino ang gusto mong manalo rito, Louie? Kasi for me, ako magiging bias talaga ako. Max Holloway talaga ako dito. Sa akin si Charles Oliveira talaga. Charles Oliveira, do Bronx. Si magandang Charles story Oliveira, niya. Entertaining kasi siya panoorin eh. Charles Oliveira. Entertaining. Tsaka yan na may pinakamaraming finishes. Hindi lang submission. Submission. Siya pinakamaraming submission and finishes. So combination ng submission tsaka chaos. Si The Bronx ang pinakamarami yan. So kumbaga elite of the elite talaga yung si The Bronx. And ito namang mga kalaban niya, itong isa sa mga pinaka-paborito kong fighter, si Max Holloway, siya ang may maraming significant strikes na nalanded sa mga kalaban niya. So, obviously, magiging violent itong laban na to. And ito ang maganda rito kasi hindi lang entertaining or fun friendly itong laban na to. Importante rin itong laban na to kasi obviously yung champion ngayon sa division nila si si Ilia Topuria. Tinalo ni Ilia tong dalawang to via KO. Okay? Now, medyo tricky to yung lightweight division ng UFC kasi first thing is si Topuria champion, di ba? Since hindi siya ganun ka-active, merong interim champion, di ba? Si Justin Gaethje. Noon tinalo niya si Paddy Pimblett. Now, itong tricky sa part na to. Si Max Holloway at si Charles Oliveira. Regardless kung sinong manalo sa kanila, for me, sa mga nangyayari, parang mas mas deserving kung sinong manalo rito na lumaban doon kay Topuria. Diba? Kasi si Max Holloway tsaka si Charles Oliveira tinalo si Gaethje. Finished pa yun. Diba? And si Gaethje ang current lightweight interim champion. So, yun ang tricky dun. Sure ball ba na magiging Gaethje versus Topuria yan? Or Holloway or Oliveira versus Ilia Topuria for the lightweight championship? Diba? Kasi itong isipin mo, bakit mo papatalunin obviously interim champion si Justin Gaethje. So by tradition, right? Kung purist ka talaga, Gaethje versus Topuria. Kasi interim champion si Gaethje. Ang kaso nga lang, itong si Holloway tsaka si Oliveira ay tinalo previously si Gaethje, and si Oliveira at si Max Holloway, regardless kung sino man sa kanila, magkakaroon pa din sila ng title, which is yung BMF belt. So, kumbaga, may laban sila para dun sa contendership against Topuria. So, magiging tricky yan. Tricky ang kakalabasan niya para sa akin. And lalo na I believe bukas ng umaga
i-announce si Dana White yung yung White House card, which is yun ang pinaka-inaabangan ng lahat. Itong White House card kasi grabe yung hype eh. Kung napanood mo ba, Louie, yung yung UFC 300? Ay, hindi ko napanood eh. Yun na nga. Yun ang problema. UFC 300. UFC 300, yun yung headline Alex Pereira. at saka si Jamal Hill. And yun dun din tinalo ni Holloway si Justin Gaethje. So going back to my point, si Dana White, hinahype itong White House card. Sinasabi niya na mas matindi pa daw yung lineup ng card na to compare sa UFC 300. So I guess titingnan natin yan kasi ang UFC 300 3 belt ang ang nakataya dun sa na yon, sa event na yon, 'di ba? So kung talagang mas matindi ang White House card compare sa UFC 300 card, it's either 3 or maybe 4 na title fights ang aabangan ko dyan. Okay, so ang tanong, sino yon? For me, si Pereira dapat nandyan yan. Lalo na hindi pa siya active. At na-relinquish niya, vinacate niya yung yung title niya, yung light heavyweight title niya, na siyang paglalabanan ni Prohaska at ni Ulberg. So, Pereira, sure ball yan. Tingin ko UFC 300 yan. And I think si Topuria din dapat kasama din doon. So, we'll see. UFC White House card. And tomorrow, UFC 326, isa to sa pinaka yung main event na to, again, ito yung isa sa mga pinaka-importante na fight ngayon sa lightweight division. And actually, the moment na nung tinalo ni Holloway tong si Gaethje, naisip ko kagad, tingin ko si Oliveira in the future pwede siya lumaban sa BMF title kasi special belt ang BMF and lang to, kumbaga exclusive to sa mga exciting at walang inaatrasan na fighter. So once na tumawag si Dana White, expected na lalaban ka. So yun ang mga yun ang expectations dito sa BMF title na to. So again, si Louie gusto niya si Oliveira. For me, Max Holloway, magandang laban niya. And regardless kung sino man nanalo, masaya ako. Kasi syempre nanalo si Oliveira or nanalo si Holloway. And at the same time, malulungkot ka kasi yung favorite fighter mo natalo din eh. 'Di ba? Yun ang I guess yung downside ng na to ng fight na to kasi syempre natalo si Max Holloway or talo si Oliveira, 'di ba? So, yun. Bukas 326. And unfortunately, hindi ko siya makapanood sa TV dito sa bahay. So, I guess sa office ko na lang siya mapanoorin. Yun ang problema. I still have to figure out on paano ko siya may enjoy sa office. So, obviously, hindi man ako makakasigaw doon po siya. Office yun. So, yun. UFC 326. Mainit-init to. Mainit-init ang laban na to. And speaking of mainit, next topic tayo. Anong next topic natin dyan? Yung kay Kong Santay. Okay. So, yung kay Kong Santay, na nag-iinit daw siya kay Ann Curtis. So ito medyo to. So is ito sa pinaka-recent na na-realize ko kasi before tayo mag-proceed. Kaya hindi ko tinuloy. Dapat yung episode na to is February mash-up. So lahat ng mga nangyari during sa month of February, ko sana to para kumbaga i-discuss ko kung yung month
of February. Ang kaso nga lang, nabubulok yung topic. Yun ang problema. So, kunwari, yung mga nangyari nung Feb, tulad nung scalper si Jollibee, yung mga ganong, those kind of stuff, nabubulok. So, I decided na kung ano na lang yung recent, kung ano yung matapat sa ano na to, sa episode na, kumbaga yung mga hot topic sa before i-live tong episode na to, yun na lang i-tackle natin para mas okay, no? So anyway, yun nga, si Kong Suntay daw ay nag-init kay Ann Curtis. And ang argument niya is hindi naman daw talaga niya, kumbaga, paano ko ba sabihin yun? Kasi parang ang hirap i-defend ng statement niya na nakita niya daw sa Ann Curtis sa mall, tapos nag-init daw siya, then turns out na hindi pala daw totoo. Kumbaga, imagination niya lang daw yun, di ba? Parang ang hirap i-defend na sasabihin mo na hindi naman talaga totoo, na wala naman talaga siya technically ginawang masama physically dun kay Ann Curtis, pero ang labas talaga kasi is bastos talaga 'di ba? Parang wala kang takas kahit sabihin mong nag-imagine ka lang, kahit sabihin mong katang isip lang yan, ang hirap kasi ang labas mo malibog. Yun ang problema dun. And yun nga, may nakita akong post, parang yung asawa niya is dinefend yung asawa, itong si Congressman Suntay na yun nga, kumbaga nagbibiro lang, parang hindi ko ma-quote yung exact words, pero yun, tinry niyang, kumbaga medyo i-defend yung asawa niya, then later on, nag-sorry siya kay Ann Curtis. Okay. Now, may nakita akong post, parang yung response ni Ann Curtis na hindi niya napatawad yung congressman, hindi niya raw papatawarin, pero papatawarin niya yung wife. Kasi, kumbaga, para sa akin, okay, in my own opinion, medyo victim din itong itong asawa ni Congressman. Okay, medyo victim siya kasi isipin mo naman, magkaroon ka ng asawang ganyan, 'di ba? Magkaroon ka ng asawa na anong tawag doon, na sasabihin publicly na nag-iinit siya sa ibang babae. And yung ibang babae na yun, right, may asawa at anak na. Di ba? Parang ang weird lang. Ang weird. And maling-mali yun. Para sa akin parang hindi mo dapat sabihin yun. Kung yun man talaga ang naramdaman mo, okay, kung yun talaga naramdaman mo, personality mo yan, parang hindi mo naman kailangan sabihin yan. Di ba? And the fact na sinabi niya na parang dapat pa daw i-take ni Ann Curtis as a compliment yung statement niya, that is very wrong, di ba? Kasi para sa akin, sinesexualize niya talaga yung tao Sinesexualize niya yung tao. And kahit sabihin natin, kahit anong pa man ang suot niya, kahit hindi si Ann Curtis or ibang babae yan, let's say kahit hindi yan artista, hindi mo dapat sabihin or hindi ka dapat magsasabi ng ganong klaseng statement kasi tambabastos yan. And from what I can see, di ba considered as catcalling yun? Kung sino man kung sino man ng familiar sa batas, comment dito sa live stream natin, or kung naka-team Spotify kayo, comment kayo. Kung ano ba yung batas, considered ba as catcalling to? So, yun. Ito for me, another thing is, congressman ka.
And kung congressman ka, 'di ba tinatawag kayong honorable, 'di ba? Sa pangalan nyo. So, as much as possible, 'di ba dapat isinasa buhay natin 'yun, 'di ba? Na kung honorable ka, honorable congressman, ipakita mo na honorable ka talaga, 'di ba? Hindi ka magbibigay ng ganyang klaseng statement. 'Di ba? Ang nakaka-frustrate lang dito is yung may mga sumusuporta pa dito sa congressman na to, despite the fact na nambastos talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na taken ka out of context. Imposibleng, hindi mo pwedeng sabihin yun. Hindi talaga taken out of context kasi yun ang sinabi mo, yun ang naramdaman mo. So paanong hindi siya, paanong taken out of context ang argument mo, 'di ba? So, yung may mga defender siya, may mga dumidepensa pa, 'di ba? Kadiri lang, kadiri. And yung iba babae pa talaga. Ang galing. And ang mga dumidepensa pa dito sa congressman na to is coming sa mga supporters ni Duterte. Okay? So, obviously, 'di ba? Kasi ito, I believe si Suntay is maka-Duterte to. So, I guess yun yung nila. Para re-resbakan nila yung mga taong gusto nilang resbakan as long as naka-align sa belief nila. So, kung yun ang opinion nyo, di go. Pero for me, kahit na sinusuportahan nyo yung tao na yan, let's say align kayo sa political belief, dapat kayo mismo, alam nyo kung nakabastusan ang ginawa niya, hindi nyo i-defend. Diba? Hindi nyo dapat i-defend yung ganyan. Kasi uulit yan. Imaginein mo, magkaroon ka ng anak, magkaroon ka ng asawa, or kapatid na babae. Diba? Tapos, gagano nila ng congressman, diba, na isang politiko, publicly sabihin, nag-iinit ako sa taong yan. Imagine na gano'n na mangyari sa'yo. And isa ka lang normal na citizen. You have no power. Normal ka lang. Nagtatrabaho ka, 9 to 5 na job. Diba? Imaginein mo. Tapos may isang powerful na politician na nasasabihin na nag-iinit ako sa asawa mo, nag-iinit ako sa kapatid mo, sa anak mo. 'Di ba? Isipin mo, kadiri, 'di ba? So, kahit sabihin natin na pabor siya sa Duterte, or kahit sabihin natin other politician na pabor sa, let's say, liberal tong politician na to at gumawa ng ganong klaseng statement, please, for me, hindi dapat yun, suportahan yun. Okay, kasi uulit yan. And once na umulit yan, once na ma-realize niya na hindi siya na-cancel, okay, hindi siya na-cancel sa kagagawan niya, most likely, baka magano pa yan, magtry pang sumubok kung ano pa yung lengths na kaya niyang abutin. Ano pa yung mga lines na kaya niyang i-cross without being canceled. Yun ang isipin nyo. Okay? Hindi yan kung sino man ang sinusuportahan ng taong yan or ng politician or ng celebrity na yan. Hindi yun doon. Doon kayo magbase sa ugali mismo. Cancelable ba ang tao na yan? Dapat bang palagpasan yung ginawa ng taong yan? Diba? Yun ang dapat nyong isipin. Huwag nyong pakialaman kung anong belief ng taong yan. Dapat tingnan nyo kung ano ba yung ugali ng taong yan. So, yun lang. And take note lang opinion ko lang to, and you guys, obviously, sa mga nakikinig na ngayon, malaki na kayo. Okay, so kayo nang gumawa ng sarili nyong opinion. So ang akin lang, tignan nyo yung facts,
tsaka kayo gumawa ng intelligent opinion. Okay, tingnan nyo muna yung facts. Okay? Ang problema, baka naman yung facts nyo, kung saan nyo lang nakukuha, di ba? So, yun. Yun lang thoughts ko dito sa issue ni Congressman Suntay tsaka ni Ann Curtis. So, yep. Next tayo? Next topic tayo, Louie. Ano next topic natin? Yung bagong biktima ng hazing. Oh, yun. Ito medyo mainit-init din to. Noong nakaraan lang din to eh. Bagong biktima ng hazing. Hindi ko napapangalanan kung ano yung fraternity na sangkot dito. Pero ang nababasa ko sa Facebook at sa mga post din mismo ng fraternity na to ay hindi daw yes, medyo affiliated sa kanila. Pero parang paano ko ba i-describe? Parang merong separate na faction itong frat na to na siyang hindi pa din sinusunod yung anti-hazing law. So basically yung main frat mismo, okay, yung main brotherhood, sumusunod na daw sila sa anti-hazing law, pero meron daw isang faction, okay, ng kanilang brotherhood na hindi nga daw sumusunod sa anti-hazing law. And yun nakikita ko sa mga comments kapag may mga nagpo-post nga itong frat na to, is yun nga medyo may mga nagsasabi na follow the tradition at may mga nagsasabi na hindi na kailangan i-follow yung tradition. Kailangan maging, I guess, be more respectful sa batas. Okay? Kasi ilan pa bang biktima ng hazing ang kailangang mangyari para tuluyan ng mawala yung hazing na yan. Okay? Dapat i-consider yun ng mga ibang brotherhood or ibang frat. Ako personally, hindi ako sumali sa mga frat. I guess nung trip lang sa school. Yung may gawa-gawa kaming frat sa school lang. Pero hindi naman katulad ng yan ng legit na fraternity talaga. So, yun. Parang trip lang namin gumawa ng fraternity sa So, shout out sa mga sa ano nga bang frat pangalan namin? RCB yung initials. Royal Crown Brothers yan. Yan yung pangalan ng namin, fraternity namin. So, yun. Parang ang naalala ko nun, parang peke pa yung initiation namin nun. Kunwari, parang alam mo yung armchair, yung armchair sa school, hindi ko alam eh. Siguro may kakaibang lakas lang talaga yung mga high school student para matanggal yung armchair dun sa sa mga upuan sa eskwelahan namin. And yun yung peking paddle namin. Pero hindi naman to the point na malakas talaga yung palo. Pero yun nga. Yun yung parang peking initiation namin. And despite na na wala talaga kami totally na malalakas na paluan, okay naman kami hanggang ngayon, di ba? So, for me, parang hindi ko sinasabi na wag kayong sumali sa mga fraternity na yan. Decision nyo pa din yan. Pero for me, I don't encourage people to join. Kasi kung kaibigan mo talaga, hindi mo naman kailangan ng label, ng isang, para lang, kailangan mo sumali sa isang grupo, pangalan ng grupo, para makonsider ka as kapatid or tropa or kaibigan ng mga tao na included sa brotherhood na yan, di ba? If you're cool with that person, regardless kung ano mang kulay niyan, ano man ang kasarian niyan, kung cool kayo, di ba? Hindi na kailangan magpaluan. Yun yung opinion ko, okay? Kung gusto niyo magpaluan, wala kang pakialam, paluan kayo. Wag lang to the
wag nyo lang gawin to the point na, diba, may mga nadideds talaga eh. I mean, anong bang point? Hindi ko magets. Bakit pa kailangan magpaluan para lang makonsider yung sarili nyo na as friends, di ba? So, yun yung take ko dito kasi again, wala talaga akong idea sa logic. Hindi ko magets bakit kailangan magkaroon ng ganong klaseng initiation. Kaya hindi talaga ako sumasali dyan. And never akong sasali. So, may mga kilala akong tao na nasa frat or member ng mga ng isang fraternity, pero and they are really good or great people naman. Sobrang bait naman. So I guess hindi siya most of the time marami talaga ang gumagamit, ang mga taong ginagamit yung brotherhood nila or yung frat nila para mag-angas. Okay? Most of the time. Honestly, okay? Pero may mga tao din talaga na, part sila ng frat, pero kumbaga low-key sila and mabait na tao, may trabaho. 'Di ba? So maybe sa tao din talaga ang issue kung talagang gusto nila yung tradisyon na napapaluan. Well, para saan itigil nyo na yan? Kasi parang wala talagang point. Hindi ko nakikita yung point niyan. And yun lang ang ko dyan, ang take ko dyan sa hazing na yan. Kaya nga ipinagbawal yan kasi delikado. Okay. Pero may nababasa ako na parang before ng initiation, parang chine-check doon nila yung BP, making sure na parang nasa kondisyon yung papasok ng frat nila. So, yun yung isa sa mga nakita kong ini-implement ng isang fraternity. I'm not sure kung yun talaga yung frat na yun is related sa sa frat nitong namatay na estudyante, pero yun yung basta hindi talaga ako pabor dyan. And kung yun naalala ko na, putya, nawala ako sa thoughts ko eh. So yun, hindi ko sure kung related yun sa sa frat, pero yun nga, gumagawa rin sila parang precautionary measures to make sure na safe yung initiation rites daw ng ng fraternity nila. So you have to check yung BP, make sure na nasa condition yung ano ba tawag kapag papasok sa isang frat? Ano ba tawag sa tao ngayon? I'm not sure, pero yun nga. Yun ang ginagawa nila. Na parang safety precautions. Okay. So, yun, next topic tayo, Louie. Anong meron sa atin dyan? Next. Yung mass shooting sa Parañaque. Okay. So, itong mass shooting sa Parañaque, ito medyo no? Medyo nakakalungkot. Kasi ang alam ko, binaril daw yung biktima sa court. At dalawa ang nadali. At nabasa ko sa isang report na yung bumaril, parang nakaalitan niya daw dati, yung isa sa mga biktima. Okay, correct me if I'm wrong ha. So yun na nga. Ang pinagtataka ko dito, hindi naman sa pinagtataka, pero napansin ko, na grabe ang kumbaga censorship sa balitang ito, no? Kasi nag-check ako sa iba't ibang news pages tulad ng ABS-CBN or GMA. Hindi nila talaga mina-mention yung pangalan ng ng residence condo. Hindi nila mina-mention. Ang sinasabi nila is somewhere in Parañaque. And
alam naman na for me, dahil nga nag-check ako ng mga comments, nakikita ko na yun nga, ayoko na rin sabihin kasi baka may reason din talaga kung bakit ayaw sabihin ng mga news outlets na to yung pangalan ng ng condominium. Pero kung hindi nyo alam, paano ko ba sabihin? Color blue. Spanish ng color blue. So yun, sounds like Spanish ng color blue. So yun daw yung residence condo kung saan nangyari yung kumbaga yung parang mass shooting. Nahuli na daw yung yung suspect. And ito pinatako sa mga tao sa Facebook, bakit daw sinisensor yung muka or bine-blurred yung muka ng kunwari yan, ng suspect, di ba? And maalala nyo rin nung nitong huli, nung pinakulong si former Senator Bong Revilla, sinensor din yung mukha niya. Even though, alam naman natin na si Bong Revilla dahil nga sa hulma ng katawan niya, hulma ng ulan niya, di ba? Alam natin na si Bong Revilla yun. Pero bakit nga daw bine-blurred? Ito yung logic niyan eh. Yes. Okay. Masasabi nyo na so kunwari, nakita nyo na siya yung bumaril. Itong suspect sa nangyari dito sa sa Parañaque. So let's say nakita nyo talagang bumaril. Ang problema kasi is hindi pa siya guilty until na sinabi talaga ng korte. 'Di ba? So hindi ako abogado so wag kayong makinig sa akin. Pero kung gusto niyo makinig, go lang. So yun, hindi pa siya talaga technically guilty, though yes, may mga witnesses pero hindi pa siya guilty. So ang problema kasi is kung ipapakita ng mga news outlets na to yung yung mukha na suspect and turns out na nagkamali sila, may madadali naman sila, 'di ba? Baka kasuhan sila ng libel or what not. 'Di ba? Kasi kumbaga kung ang isang suspect pa lang siya, kaya nga suspect eh. Sinususpetsahan pa lang siya. So kaya hindi mo kagad ipapakita yung mukha niyan. For privacy, and yun nga, kung nagkamali kayo, edi yari kayo, 'di ba? Kasi di mo masasabi kung ano yung magiging takbo ng kaso. Pamalay mo, kamukha lang pala niyan, 'di ba? Or tinuro lang yan without any, sinabi na siya po yung bumaril, pero turns out hindi pala, 'di ba? So until proven guilty, huwag nyo kaagad i-judge, kaya nga nagkakaroon ng investigasyon eh. And obviously, ang mga nagsasabi nun ay mga supporter ng DDS. Honestly, di ba? Honestly, be honest. Lahat talaga, kung check nyo yung comments, okay? Yun lang talagang, yun ang makikita nyo, okay? Huwag kayong magalit. Yun talaga, check nyo. Pero, yun nga, kaya hindi ka agad pinapakita kasi syempre, yun nga, until proven guilty, suspect lang yan. Okay? So, yun, nakakalungkot din talaga kasi, di ba, bata pa. Nakita ko yung bata pa. Tapos nadali sa court. And hindi ko talaga alam kung ano yung pinaka-reason kung bakit nag-away itong dalawa. Kasi yun din nakita ko sa report may kaaway daw na suspect yung isa sa mga biktima. And ang nakakawala is isa pang namatay, 'di ba? Kumbaga baka siguro na dali lang ng rage nitong suspect. So yun, nakakalungkot. And yun, sana mabilis ang hustisya. Kasi mayayaman yung mga tao diyan. So
'Di ba? Alam naman natin na dito sa Pilipinas, kapag mayaman ka, mabilis ang hustisya. 'Di ba? So, yun. Anyway, next ano na tayo? Next topic na tayo, Weng. Ito yung pinakamainit. Iran versus Iran and US versus Iran? Israel. Israel and US versus Iran. Yan. Literal na mainit kasi nga nagkakagera na nga. Now, itong nakikita ko dyan, okay? So, ito I will wear my tinfoil hat para dito. Okay? Now, here's the thing. Sinasabi ng Israel, right? Israel tsaka ng US na isa sa mga reason ba't nila dinadali yung Iran is yung minimake sure nila na walang nuclear weapon ng Iran, you know, those kind of stuff. Tapos yung Iran daw ay sumusuporta sa ilang terrorist groups tulad ng Hamas. Yan. Ang akin lang, hindi ba may history na rin ang US at Israel? 'Di ba? Yung dalawang country na may history na sila sa ginawa nilang kalokohan sa Middle East. Specifically yung Iraq. Tatandaan niyo ba yan? Nung sinabi ng US at ng Israel na meron daw weapons of mass destruction itong yung Iraq back then. So yun, nagkaroon ng gera, after ng gera nagkaroon ng investigasyon, then turns out wala pala talagang weapons of mass destruction ng Iraq. So, with that being said, maraming buhay ang nawala because of nothing. Dahil, yun nga daw, meron daw weapons of mass destruction, that turns out wala. So, ano nangyari? Anong point ng gera na yun? Okay, so ayoko nang i-explain any further kasi more on conspiracy stuff na yun, and hindi pa ako nakakapag-review about doon, pero yun may mga sa YouTube nyo yan, maraming conspiracy theories kung bakit ginagawa ng ng Israel tsaka ng US yun. Ba't nila ginawa sa Iraq at ba't nila ginagawa ngayon sa Iran. So, more on conspiracy stuff. Pero yun nga. Pero totoo na wala daw talaga massive destruction yung Iraq nun. So, dito ngayon, ginagera nila ang Iran, and ang tanong, totoo ba na yung paratang na binibigay nila sa Iran, di ba? So, we don't know. Ang ko dito, yung mga supporter din ng gera ng war, parang mga tanga, 'di ba? Though yes, let's say for example na meron nga. Kaya ang problema kasi is may mga bata, yun ang akin, yung mga bata na nadadamay sa gera. And alam ko na nasasabihin naman ng mga diyan, ng mga supporter ng gera is sabihin nila is collateral deaths yung mga yan, which is very, very stupid argument. Buhay yun, tapos sasabihin nyo, collateral lang yan. Okay lang yan, di ba? Parang, di ba? Asaan ng konsensya ninyo, mga idiots? So, there has to be another way para ma-resolve itong issue sa Iran, di ba? So, hindi lang puro gera. Alam naman natin kung anong mangyayari kung nag-retaliate yung mga yung mga allies ng Iran, 'di ba? So, as soon as possible sana matapos na yung gera na yan. And yun nga ang kinakatakot is magkaroon ng World War III, 'di ba? Kasi syempre mag-enlist kayo. So for example, madamay ang bansa nyo, handa ba kayo? Yun ang tanong. Handa ba kayo magpa-enlist para lumaban, para protektahan ng bayan ninyo?
Yun ang tanong, di ba? So, Louie, may tanong ako sa'yo. Labas ka muna, dali. Ay, At tanong ko sa'yo, may anong excuse mo? So for example, sasabihin nila, dumating na mga dayuhan sa Pilipinas at magkakaroon na ng gera. Anong sasabihin mo para hindi ka mapa-enlist as military? Naisip mo na ba 'yon? hindi. Gusto ko, di mo isip yan, pero matik naman yan pag kailangan talaga ng 21 pataas, di ba? Oo, pero okay lang ba sa'yo na maging militar ka, parang depensa ng bansa natin? Sa akin, okay lang. Yun ang gusto ko marinig. Yun ang matapang. Ako din, if ever. Gusto ko, okay lang din. Kasi syempre, kung hindi tayo ang lalaban para sa bayan natin, di sino, di ba? Kaya, yun din ang ang niisip ko dyan sa problema dyan sa Kalayaan Group of Violence, yung sinasako, yung kinukuha nga ng China. Kung if ever, though as much as possible, ayoko magkaroon ng gera, okay? There has to be a peaceful way para i-dispute yan. Pero, just in case, di ba? Kung kailangan if it's go time, then it's go time, di ba? Kaya nga diyan mo makita yung tunay na na pagmamahal mo sa bansa mo, di ba? Kasi yung iba, puro salita lang, mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang Pilipinas. Pero once na malagay ka sa sitwasyon na kailangan mong ipakita, doon na umaatras yung karamihan. 'Di ba? So, yun lang ang thoughts ko dito. And ano pa ba? Yun na yung meron pa ba tayong meron pa bang nangyari this past week? Yung kay Nico Natividad, yung di ba parang nagkaroon nga doon ng parang video scandal sila. Tama ba? Parang meron nga, di ba? So, tapos, parang may nakita ko na parang in-interview siya na parang umiiyak siya na tinarget na yung kahinaan niya. Which is for me, okay. Alam ko may asawa na tong taon to. Asawa at I believe may anak na din. And, ang tanong is, kailan nangyari yung video na yun? Okay, yung di ba? Yung video scandal na yun. Kailan nangyari yun? And for me, if ever man na nangyari yun after niyang ikasal, di ba? Well, for me lang, parang huwag ka nang magpapakita na umiyak-iyak ka dyan kasi katanghan talaga yung ginawa mo, pre. Huwag ka na magpaawa effect. Di ba? Though yes, lahat ng tao nagkakamali. Pero parang ang hirap naman i-defend na parang nagkamali ka lang. Bumawi ka na lang next time. Parang masyadong malaki yung pagkakamali niya. Especially nadali yung hindi mo naging kasalanan yun sa ibang tao. Kasalanan mo yun sa asawa at sa anak mo, di ba? Diba? Imaginein mo, yung anak mo, diba? Malalaman na yung tatay niya is a cheater, diba? Niloko niya yung asawa niya, diba? Kasi, for me, mas malaking impact yun sa anak kaysa sa asawa niya. Though yes, nasaktan yung asawa niya, pero by the end of the day, kung naghiwalay sila, diba? Wala na silang connection. Pero yung anak mo, diba? Hindi mo putol yung connection nyo dyan Kahit sabihin natin na hindi na kayo nag-uusap, hindi, pa rin kayo Father and son, or father and daughter pa din kayo So, imaginein mo yung kasi matatanim sa utak ng mga bata yan Di ba? Baka magkaroon pa ng effects
sa paglaki ng bata, diyan nabubuo yung pagkakaroon ng daddy issues or yung mommy issues ng mga bata, di ba? Kaya nagkakaroon by the end of, later on ng mga bad choices. Pero hindi ko bini-wish na magkaroon ng ganun yung mangyari, no? Pero that is why as a man, okay, dapat gawin mo lahat para ikaw yung maging best example or best role model para sa sa anak mo, di ba? So, yun yung thoughts ko dyan sa video scandal na yan, di ba? So, yun. Ano pa, Louie? All good na ba? Tapos na tayo? Yung pa sa money hunt, wala na ba yan? Sa money hunt pala, no? Yung money hunt na yun, chinek ko yun, parang matagal na pala yun, pero yun, ang nakakatawa lang dun is kapag nalaman nila yung, tama ba? Pag nagkaroon silang information na nandun yung isang, for example, content creator, parang ini-stock talaga, tama? Oo. Ang weird lang nun, no? Parang kumbaga, yung mga content creator na yan, ginagawa nilang poverty porn yung mga yan eh. Poverty porn meaning na tinitake advantage nila yung mga mahihirap. Na for example, yung mga pulube, di ba? Yung mga pulube, bibigyan nila ng tulong or pera, pero hindi naman talaga sila tumutulong, hindi naman talaga sila nagdo-donate or na ginagana sa charity, pero for the content lang lahat. Kumbaga hindi taos sa puso, 'di ba? So, yun, poverty porn. May mga sikat na content creators ang diyan. Ang notorious sa ganyan. Pero ang nakakatawa is yung mga mahihirap, take advantage din. Hindi nga, hinahunting itong mga content creator na nagmamoney hunt. So, nakikipag-unahan nga. Pero may mga iba nga na nakita ko na nakala ko nung simula yung binasag, yung kotse, yung pala, yata yun, parang peke pala yun. Lang yun, parang skit lang. So, yun. Yun, pero yun, ang weird lang ng ganong klaseng content. So, I guess kung tingin nyo nakakatulong kayo, di nakakatulong kayo. Pero, para saan ang weird lang nun? Ganong klaseng content. Parang mamimigay kayo ng pera, di ba? Poverty porn talaga yun. Take advantage, hindi ito sa puso. Yung for the sake of likes, for the sake of engagement, para sa akin yun ang target nila, hindi talaga para makatulong. So, ano ba? Parang wala na ako nakikita talaga eh. So, okay. So, I guess yun na yun. Louie, may may sasabihin ka ba? Wala na eh. Pero meron pa sana yung kay Makagago tsaka yung kay Marcos. Ay, oo, gagi, oo nga. O kasi, parang yata, nakapagpiyansa na ba si FLM? Hindi ko sure eh. Check mo nga. Nakapagpiyansa na ba? Hindi ko sure kung nakapagpiyansa na to si FLM. Si Francis Leo Marcos. Pero yun nga. Pero ang alam ko, hindi na si Francis Leo Marcos ang kalaban nito ni Makagago. Si si Angry Doc. Oo. Yun ang kalaban niya, pas pa naghahamunan pa sila ng boxing eh. Which is for me, gawin nila gawin nila yun for charity, di ba? For charity. Kung sino mang dyan, promoter, di ba? Set up nyo. AMG versus Angry Doc. Di ba? Siguro, ang gloves nyo, 16 ounce na gloves. Meron kayong headgear. Di ba? And then, I guess, kahit 1 month to prepare. 1 or 2 months to prepare. Pero suggest ko siguro mga 1 month preparation lang para medyo mainit-init pa yung issue.
Yun, mas gusto ko yung na boxing na yun kaysa magbatuan sila ng mga banter sa internet. Boxing na lang, mas maganda yun. 'Di ba? Tapos kung kumita man, ipa-charity nyo, mas okay. Diba? So ano pa? Yung sa akin, yun na yun. Yun na yan. So, okay. So, thank you guys sa mga nanood. And reminder, next episode, Louie, tayo? Iceberg tier list, yung part 2. Diba, mga remaining pa tayo dun sa iceberg tier list natin. Pinoy iceberg tier list. So, discuss natin yun. And, yeah, sa mga nanood ngayong gabi, pasensya na at ginabi tayo, gawa ng galing pa tayong trabaho. And siguro next week, gabi ulit. 11:30. Kita-kita tayo. And i-upload ko sa Spotify. And also March 22. Ito Sunday to, March 22. May guest tayo. Meron tayong guest sa March 22, which is sumasala siya sa mga tournament ng Beyblade. So kung mahilig kayo sa laruan, mahilig kayo sa Beyblade, magugustuhan niyo to, sure ball. Live din yun. So kung may mga gusto kayong tanungin, mag-comment kayo during our live podcast. Kung, di ba, stuff like paano sumali, magkano ba ang Beyblade ngayon, yan. March 22. Manood kayo. Okay? So, again, thank you guys sa pakikinig ng podcast natin ngayong gabi. Thank you so much. Peace out. Thank you. Bye-bye.